Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat, team husband and wife. Ang aking ibabahagi ngayon sa inyo tungkol naman po sa mga anak na nag-aasawa ng maaga. Tayo po ba kapagka nagkaanak ang ating mga anak na babae man o lalaki, hindi ho natin sila pwedeng pakialaman sa mga desisyon nila. Sila ho mismo ang masusunod noon. Kasi pagka minsan pinangangaralan natin sila, nagagalit pa. Hindi po ba? So, tayo ho ngayon, bilang mga magulang, gagabay lang tayo sa kanila. Hindi po ba? Ganun po ang mangyayari sa atin tayong mga nanay. Kaya lang, kapag nandun na ho sila niyan sa sitwasyon na yan na nag-asawa na sila, nagkaanak na sila, minsan may mga problema rin sila mag-asawa. Ano mangyayari sa'yo? Di papayuhan mo yung anak natin, yung mga anak-anak natin. Sila pa rin ang magdedesisyon kung anong gusto nila mangyari sa buhay. Ngayon, pag nag-asawa, nagkaanak, yung mga bata ang apektado kapag hindi sila nagkakasundo. Hindi po ba? Yan, kagaya niyan. Hindi ko naman sinasabi na ang aking mga anak ay perfecto. Hindi ko naman sinasabing ganun. Pero, darating at darating po sa ganung sitwasyon na nagkakaroon sila ng problema hanggang magsasalita na lang tayo. Sana pinapakinggan din tayo kung minsan ng mga anak natin. Kasi nga, nagmamadali po sila. Nagmamadali, hindi po nila pinipili yung kanilang magiging kalagayan pag dumating na yung panahon na ito, may asawa na ako, may mga anak na ako. Babalik din naman sa iyo yan. Pagka nagkaroon sila ng problema, anong gagawin mo? Susumbatan mo? Hindi naman po pwedeng susumbatan mo. Kasi nandoon na yun Nangyari na. So, ang gagawin natin, tutulungan na lang natin sila. Hindi po ba? Kaya lang, ang mga bata lagi ang apektado pag dumating sa ganyan. Alam nga kung minsan, kulang na lang natin, hindi natin alam kung anong gagawin sa kanila, kasi katigasan minsan ng ulo. Magsisi man sila, huli na, hindi na nila pwedeng ibalik yung mga dapat nilang ibalik. Hindi po ba? Kawawa lang ho yung mga bata pagka nagkakaroon sila ng problema. Hindi na nila maayos. Wala na, tuluyan na naghihiwalay. Kung ang anak mo ay 2 o 1, lahat naman yun maaapektuhan yan. Dapat sa pag-aasawa lagi marunong ka magdala, hindi yung pag nag-aaway kayo, sige, yung isa mabunganga, yung isa hindi rin magpapatalo, talagang masisira yung kanilang pagsasama. Hindi lang naman isa dyan ang may kasalanan. Kung sakasakali man sila ay nagkakahiwalay, hindi lang isa, silang 2 lagi. Kasi hindi nila napapag-usapan yung mga bagay na yan. Tsaka pag nag-asawa ka, darating merong problema yan Hindi po ba? Kailangan matatag ka. Lahat ng pagsubok sa mag-asawa, dadating at dating yan. Nga lang, wala naman sa'yo binibigay si Lord na problema kung hindi mo kakayanin. Kaya ka binigyan ng problema. Ibig sabihin nun, kaya mo. Hindi po ba? Kasi sa panahon natin ngayon, ang mga kabataan, pagka na-inlove sila, akala nila yun na tayo naman mga magulang, salita tayo na salita. Kung minsan, hindi natin alam kung nakikinig ba sila o ipapasok lang sa kabilang tenga, palalabasin na naman nila sa kabilang tenga. Yun ang ano natin hindi po ba? Kaya minsan napapasigaw tayo. Ano ba? Nakikinig ka ba? O hindi? Hindi po ba? Ganun tayo. Tango lang ng tanong mo sa'yo, pero hindi mo naman alam kung talagang naiintindihan ka. Hindi mo naman matitiis din. Di po ba?
ang hirap po ng mga sitwasyon ng mga kabataan sa ngayon. Kaya ako ang mapapayo ko ngayon sa mga kabataan ay isipin nila mabuti kapag sila lumagay na sa ganyang sitwasyon. Isipin po nila kung tama ba yung pinapasok nila. Ako nga sa mga anak ko, lagi ako nakasubaybay. Hindi ko naman sinasabing perfecto akong nanay, pero yung salita ko lagi nandoon sa kanila. Makinig man sila o hindi, ang importante, pinagsasabihan ko sila. Kasi sabi ko nga sa kanila, mahirap yung broken family. Ang mga bata lagi ang naaapektuhan. Hindi po ba? Masarap naman yung buwang pamilya. Pero kung hindi talaga kayo magkakasundo, anong gagawin natin? Meron din naman na, halimbawa, yung nag-asawa, nagkaanak na sila. Parang mas priority nila yung mga anak nila, lalo na kung lalaki. Pero mayroon din naman lalaki na pag nagkaanak na, kahit na lalaki pa yung naging anak nila, parang hindi niya kaya yung responsibilidad niya. Hindi po ba? May ganun eh. Ako meron akong nakitaan ng ganun. Nagkaanak na siya, lalaki pa ang mga anak, pero parang hindi niya kaya yung responsibilidad. Pero sino ang nasasaktan? Ang mga bata lagi ang nasasaktan. Kahit umiyak ka pa, sabi ko nga kahit umiyak pa yung babae sa lalaki, kung talagang wala siyang balak na ayusin yung kanyang pamilya, wala tayong magagawa ron. Kaya tayong mga magulang, nandoon tayo lagi nakasuporta sa mga anak natin. Yung pagsisisi laging nasa hulihan, hindi po pwedeng sa una. Ganun po sa sitwasyon sa pagpapamilya. Ako bata ako nag-asawa, pero hindi ko alam kung dala yan dahil sa wala akong magulang na naging mature po ang pag-iisip ko. Sana nga mayroong ganun sa ngayon, sa panahon ngayon, sana yung mga kabataan ganun ang iniisip nila. Wala ang nakikita ko sa ngayon na kahit saan ako umikot, kahit saan ako pumunta, nakikita ko yung mga kabataan sa ngayon. Nakikita ko labas dito, pasok ng mall, kung saan pumupunta. Hindi ko alam po, siguro wala na rin silang magawa yung ibang mga magulang nila kasi dahil nga sa katigasan ng ulo. Pero pag dumating na yung time na yan, maiisip nila yung ginagawa nila. Yun lang ang ating makikita sa kanila, nakikita natin sa kanila na hindi pa sila seryoso. Napakasarap po ng buo ang pamilya. Hindi po ba? Napakasarap po ng buo ang pamilya kasi meron kang tinatawag na may nanay ka, may tatay ka, may mga anak ka. Hindi po ba? Masarap yun. Kung ganung sitwasyon, meron naman mga anak na wala silang magulang. Pero hindi buo, ibig sabihin, hindi buo yung kanilang pamilya. Nakapag-asawa sila ng maaga, maayos. Meron din naman nag-asawa ng bata pa, pero magulo yung kanyang sitwasyon. Bata, matanda, pag pumasok ka sa isang responsibilidad at hindi mo kaya pininindigan yan, yan ang mangyayari. Hiwalay kayo mag-asawa. Napakahirap ng ganung sitwasyon. Hindi po ba? Ang hirap-hirap. Saka isa pa, pag nag-asawa ka, marami kang pakikisamahan dyan. Hindi lang kayo mag-asawa, lalo na kung nakatira ka sa biyanan mo. Biyanan, hipag, pakikisamahan mo yan, mga kamag-anak. Pakikisamahan mo yan. Ang kala kasi ng mga kabataan, pag nag-asawa ka, kayo lang dalawa. Hindi po pwede yun. Lalo na kung doon kayo titira sa isang bahay, sa biyanan mo o kanino man. Magkisama ka, hindi pwedeng ikaw ang pakikisamahan. Kasi, kumbaga sa ikaw ang sampi doon makisama ka. Ganun ang mangyayari. Pero hindi ko rin naman nila lahat ng mga hipag, ng mga biyanan, na hindi sila marunong makisama sa kanilang manugang. Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Meron naman kasing biyanan, mga hipag na ituturing ka na rin na pamilya nila. Kumbaga sa iisa na kayo.
ganun mo sa pag-aasawa. Kailangan lang bigayan po. At talagang ikaw mismo na sampid ka ron, ikaw ang makikisama. Ako nga nung araw, ganun pinakikisamahan ko yung aking biyanan. Pero napakabait naman po ng aking biyanan. Wala po akong masabi. Kahit naman hanggang sa nagkasakit yun, lagi pa niya akong inaalala yung aking biyanan. Yan naman ay ikukwento ko lang sa inyo ang aking naging karanasan sa aking biyanan. Napakabait ng aking biyanan. Swerte-swerte lang mo yun sa pag-aasawa. Mayroon hindi nyo kasundo yung biyanan, meron naman kasundo nyo yung biyanan, kasundo nyo yung mga hipag, meron din naman din hindi kasundo ang mga hipag. Kaya nga, ang ano ko sa mga kabataan sa panahon ngayon, dahil may mga anak na hawak ko, inuulit-ulit ko lagi sa kanila yan, na kailangan kapag kayo nag-asawa, marami ho kayo magiging responsibilidad. Hindi ho biro ang pagpapamilya. Kailangan kakayanin nyo. Kahit hindi nyo kaya, kakayanin nyo dahil nandoon na ho kayo sa responsibilidad na yun. Hindi yung, ayaw ko na. Hindi pwede yun Nandoon ka na paano hindi ganun na ngayon yan? Anong kakatwiran? Hindi, ayaw ko na. Maghihiwalay na kayo. Mag-isip-isip ng mabuti pag pumasok sa isang bagay na panghabang buhay responsibilidad ang pagpapamilya. Maraming salamat po. Kahit na maikli po, na meron po ako sa inyo na ipayo, na ibahagi. Maraming salamat po. Thank you po.